Mga kapatid at mga kaibigan na tumatahan sa buong sanlibutan, patuloy po ang ating kasiyahan na patuloy na ibahagi sa bawat isa sa atin ang napakadakila at banal na pagbati buhat sa Espiritu Santo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kapayapaan ay sumaating lahat. Amen. Mga kapatid, ating nalalaman sa buhay natin habang tayo naglalakbay na kung tayo mayroong iniingatan, mayroon tayong iniibig, sinisikap po natin na tayo makapaglagay ng isang dako upang ito ay maingatan. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Maging ito man ay bagay, maging ito man ay halaman, maging ito man ay hayop, o maging ito man ay tao, naglalagay tayo ng isang dako upang sila'y maingatan. Ngayon po mga kapatid at mga kaibigan, ang Panginoon alang-alang sa pag-ibig, dahil ang ating Panginoon ay Diyos ng pag-ibig. Basahin po natin sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 4 at talata 3. Ganito po ang sinasabi mga kapatid. Ngunit talastasin ninyo na ibinukod ng Panginoon sa ganang kanyang sarili ang banal, didinggin ng Panginoon pagka ako'y tumawag sa Kanya. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Napakadakilang kalagayan ang ibinigay ng Panginoon sa Kanyang mga banal. Kanya itong ibinukod upang patuloy na maingatan at upang patuloy na tumanggap ng Kanyang pagkupkop at upang patuloy na magsipamuhay ayon sa Kanyang dakila at banal na kalooban. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kahit patuloy po na ang mga banal ay may buong kagalakang umaawit sa Panginoon sapagkat ating naunawaan na ang banal o ang mga banal na ibinukod ng Panginoon ay ang Kanyang banal na bayan, ang Kanyang banal na bundok ng Sayon. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Bilang bayang iniibig ng Panginoon, ginawang tahanan ng Panginoon magpakailanman, ikagalak natin na itas ang ating papuri at pagluwalhati sa ating Panginoong Diyos. Great and marvelous are thy works. Ipahayag natin mga kapatid. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints, who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name, for thou only art holy, for all nations shall come and worship before thee, for thy judgments are made manifest. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints, thou King of saints, thou King of saints. Purihin ang hari ng lahat ng mga bansa. Patuloy natin ipakilala sa buong sanlibutan ang bayang ibinukod ng Panginoon sa banal na bayang hirang. Ipahayag natin mga kapatid, sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya, sinasamba, inawitan siya.
ng lahat ng kanyang pinagtubos. Tayo ang bayan niya, matupan ang kanyang pasulan, ang banal na bundok ng Sayon ng ating Hallelujah. Patuloy nating itaas ang ating pagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Oh, thank you God. Oh, thank you Lord. Magsiawit tayong may buong kagalakan, mga kapatid. Oh, thank you God. Oh, thank you Lord. Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever, forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory. Unto Thee, O Lord, will I sing. Bless His name. Bless His name, declare His glory. Unto Thee, O Lord, will I sing. Patuloy natin itaas ang ating dalangin sa ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos, Ama na puspos ng kahabagan, ang iisang Diyos na tunay na sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo ay nalagay sa aming puso't pag-iisip ang iyong larawan, kung kaya't kami may buong pananampalataya, pag-ibig, pag-asa, at mga bagay ang iyong mga katwiran na ipinamumuhay. Kaya naman ngayon, Panginoon, kami ay patuloy na nagpapasalamat sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, na sa lahat ng mga bagay na aming tinutupad, ikaw ang siyang laging namamagitan at mamamalaging mamamagitan hanggang sa walang hanggan. Amen. Salamat, Panginoon, ang aming gawain ay patuloy namin itinitiwala sa iyo, sapagkat buong kagalakan din namin itaas sa iyo ang pagpupuri, sapagkat nagtindig ka ng iyong mga lingkod upang maging dalisay na daluyan ng iyong katwiran. At patuloy ito na maipamahagi sa lahat ng mga taong tumatahan sa buong sanlibutan. Amen. Salamat, Panginoon, ang aming buong kalakasan, ang aming pag-iisip, ang aming puso, ang aming mga kaluluwa ay patuloy namin itinitiwala sa iyong banal na kapangyarihan sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos. Mga galak tayo, mga kapatid, na magsipagsabi ng Amen. 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 Isang napakabuti pong pagbati ng inyong abang lingkod sa lahat ng makakapanood ng programa ng channel ng Bundok ng Zion. Ang kahariang itinayo ng Panginoong Jesucristo sa lahat ng sasampalataya sa pagkabuhay na maguli, na mayroon po siyang misyon o layunin sa buong mundo sa 7 kontinente, sa napakaraming mga bansa, na ihasik ang binhi ng patotoo sa lahat ng makakarinig at sasampalataya, na pinatitibay po tayo ng hula ng mga banal na propeta sa pananampalataya. Amen. So ang layunin po niya na masusumpukan natin sa Aklat ng Gawa, chapter 28, verse 31,
Ang nakalagay po ron, ipangaral ang kaharian ng Panginoon Diyos o katwiran at itinuturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ni Jesucristo na ating paniniwalaan. Naunawaan po ba natin layunin? Ipapangaral po at ituturo ang lahat ng mga bagay na hula ng mga banal na propeta upang tayo tumibay at tumatag sa pundasyon ng paniniwala. Ang Panginoong Jesucristo po ang gumawa ng konsepto at aspeto na paniniwalaan ng pundasyon ng ating pananampalataya. Sang-ayon po ba tayo ron? Amen. Naunawaan po ba natin yung layunin? Amen. Wala pong exempted sa layunin ng tagapagligtas sapagkat itong nalalabing panahon, itong huling panahon, mapanganib po ang huling panahon. So, paano masabi kong mapanganib? So, marami na dumadating na mga kalamidad na nangyayari at maraming mga tanda sa langit at sa lupa na nangyayari. That is the sign of second coming of Jesus. Amen po ba? Amen. Lahat po tayo iniimbitahan ng tagapagligtas natin eh. Ano man ang nasyon, ano man ang wika natin, walang itinatangi. At lahat ng tapat na mananalig sa hula ng mga banal na propeta na ginawa ng tagapagligtas natin yung konsepto na ipabubuhay at paniniwalaan po natin, magpapatotoo tayo sa pagkabuhay niya maguli upang tayo magtumibay, tumatag sa paniniwala, manatili tayo sa manatili tayo sa panukala ng tagapagligtas natin. Amen po ba? Amen. Manindigan po tayong lahat. Hindi tayo exempted sa trial, sa temptation, sufferings, troubles. Maliwanag po ba? Hindi tayo exempted dyan. Dahil tayong lahat na tao sa ilalim ng silong ng mga langit, isinilang tayo sa kabagabagan. Makakalaya lamang tayo sa kabagabagan kung masusumpungan na natin ang katotohanan na ikabubuhay natin itong tanda ng patotoo na paniniwalaan po natin. Amen po ba? Mangmang, marunong, dukha, mahirap. Hindi tayo exempted lahat. Huwag nating ignorin po ito dahil ito ay talagang nakalulugod, nakaarawan ng Panginoong Jesucristo na ito po yung napakadakilang kalooban na nangyayari sa technology, sa social media, sa YouTube, na nakahayag ang pag-ibig ng Panginoon Diyos na walang bayan. Amen po ba? Amen. Magaang pasanin ng pamatok, magaang ipamuhay. So yung doktrina, isa lang ang pinako sa krus at nagdusa. Amen po ba? Isa lang ang pangalan na binigay sa silong ng mga langit. Kanino mang pangalan, wala na tayong masusumpungang pagpaniniwalaan. Isa lang ang pinako sa krus na nagdusa hanggang kamatayan. Inilibing sa ilalim ng lupa ng 3 araw at 3 gabi. Sa 4 araw, pinatunayan, nahayag na ang tunay na Diyos natin, Espiritu, walang laman, walang mga buto. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung konsepto? Pakibasa nga po yung Zacarias chapter 14, verse 9. At ang Panginoon ay magiging hari sa buong lupa. Sa araw na iyon ay magiging ang Panginoon ay isa, at ang kanyang pangalan ay isa. Hello, naunawaan po ba natin? Ang Panginoon ay maghahari sa buong sanlibutan. Amen. Tatawagin ang pangalan niya na isa. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin? Na isa lang ang Diyos, buhat sa pasimula, nung lalaki ng langit at lupa, Espiritu ang Panginoon Diyos eh. Meron nung bang papangaral kayo na pinatutunayan nyo na tunay na isa lang ang Diyos?
Ito yung hula na magaganap. Ginawa ng ating tagapagligtas na ihayag yung larawan ng pagka-Diyos ng kanyang larawan eh. Amen po ba? Amen. At lahat po ng nakakarinig balido sa kaligtasan na ikabubuhay natin itong tanda ng patotoo. Ito yung binhi na mananahan sa puso't isip natin. Hindi mawawali sa labi natin, sa lahi natin at angka natin. Ito yung the greatest seeds of our faith in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Amen po ba? Amen. Nakagagalap po itong gulitain at alalahanin. At manindigan po tayo. Ang kaligtasan, ang pinaninindigan, iniingatan yung hula ng mga banal na propeta. Kahit anong trial yung dumating sa atin huwag tayong bibitiw. Way back home. Balikan natin sa gunita si Job. Sino ho ang tumukso kay Job? Si Satan. Sino ang nagparating ng lahat ng sakit at karamdaman? Di ba si Satanas? Amen. Who is the greatest doctor of our faith? Isa lang ang manggagamot natin. Isa lang ang nagpapagaling sa atin lahat. Ano ba pinagagaling? Yung sakit natin sa pisikal? O yung pagkakalumok natin sa pagkakaalipin ng paniniwala ng sanlibutan? Naunawaan po natin, paniniwala ang kaligtasan natin bawat isa. Bigyan natin ang kahihiyan si Satanas. Gaya nung ginawa ni Job. Binigyan ng kahihiyan si Satanas sa dami ng pagsubok na inabot ni Job. Nagpaalam pa si Satanas sa Panginoon Diyos Sabi ng Panginoon Diyos gawin ni Satanas kung ano gagawin niya kay Job. Sabi ng Panginoon Diyos, nakita mo ba yung tapat kong lingkod na si Job? Binabakulan mo ni Satanas. Gawin mo kung ano gusto mong gawin. Nanatili pong tapat si Job at nanindigan. Namatay yung mga anak niya. Nawalan siya ng mga hayop. Maging yung asawa niya. Nagkaroon ng ketong si Job. Saan nahihiga si Job? Sa amo. Pero nanindigang tapat si Job. Nakibaka si Job sa pagsubok na kinaharap niya. Lagi siyang sumasangguni sa Panginoon Diyos. Yung usap niya, sinasangguni niya sa Panginoon Diyos na. Na-overcome po ni Job yung pagsubok na kinaharap niya. Lahat ng nawala kay Job, binalik ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. So ano po ang ginawa ni Job? Nanindigan si Job sa pagtatapat. Napakaraming trial ni Job, pero ipinakikita ng banal na kasulatan yung paninindigan ng paniniwala natin na huwag tayong bibitiw. Manindigan tayo sa hula ng mga banal na propeta upang madaig natin ang lahat ng panunukso ni Satan dito sa mundo. Naghahari na po si Satanas sa mundo. Napapanood niyo ba sa Facebook, sa YouTube? Ang dami ng mga ginagawang mga paglaban, mga antikristo. At maraming nakakaral ngayon na ginagawang pakinabangang pangangaral at pandaraya sa mga nakikinig. Naunawaan po ba natin? Amen. Ang kaligtasan po'y para sa matatapang. Pag-inindigan natin ito, kagaya ni Job. Para ma-overcome natin lahat yung papasanin natin dito at kakaharapin natin sa mundo. Lagi tayo maging prayerful servant. Huwag tayo magpa-easy-easy sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Pagka may pagsubok, tatawag tayo sa Panginoong Jesucristo. Dahil alam natin makapangyarihan siya, tutulungan niya tayo. Ngayon, kung tatawag man tayo, panindigan tayo. Amen po ba? Amen.
Wala namang ibang konsepto na panggagalingan na gumawa na nagpakilala kundi ang Panginoong Jesucristo ang pinakilala sa silong ng mga langit na paniniwalaan natin upang madaig natin ang lahat ng trial at pagsubok natin dito sa mundo. Amen po ba? Amen. Ilipas ang lahat ng mga bagay na nakikita natin pero gatundok man o kudlit ng kanyang salita ay mananatili magpakailan-kailan pa man eh. Eto, babasahin ko. Para mamula tayo at maunawaan natin mabuti. Nang mapagtagumpayan ni Job ang lahat ng uri ng pagsubok na kinaharap niya, nanindigan siya, yung kanyang usap, yung kanyang puso, ay patuloy niyang pinagtitiwala sa Panginoon Diyos. Kaya binigyan niya ng kahihiyan si Satanas. Ako ay nagbihis ng katwiran. Naunawaan po natin yung damit ni Job, katwiran ng Panginoon Diyos. O eto yung nakalulungkot na hayop sa Panginoon Diyos kayo. Lahat ng sasampalataya sa Panginoong Jesucristo na saksi sa pagkabuhay na maguli, magbibihis din tayo ng kagaya ng bihisan ni Job para mapagtagumpayan natin yung lahat ng uri ng pasanin natin dito sa sanlibutan. Amen po tayo. Amen. Kaya walang exempted. Marunong man tayo dito, mangmang man tayo dito, mayaman man tayo dito, mahirap man tayo dito. Walang tinatangi ang Panginoong Jesucristo. Ang Diyos ay pag-ibig. Kalayaan po natin lahat ito. Karapatan na natin ito ngayong huling panahon. Ang bundok po na sayon may hula na nagpapatibay at nagpapatatag sa ating pananampalataya. Mga saksi tayo sa pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas na sa Jesucristo. Na tunay na Diyos, Espiritu, ang tagapagligtas natin. Espiritu ang Diyos buhat sa pasimula. Nahayag ang larawan ng Diyos sa pamamagitan ng buktong na anak. Amen po ba? Amen. Kaya sabi dito sa aklat ng John chapter 5 verse 36, dadapwat ang aking pagpatotoo ay lalong dakila kaysa kay Juan. Ang pagpapatotoo ng Panginoon Diyos, mas dakila kay Juan. Amen po ba? Amen. Sapagkat ang gawang ibinigay sa akin ng aking Ama upang ganapin ang gayon ding mga gawa na aking ginawa ay nagpatotoo tungkol sa akin na ako'y isinugo ng Ama. Nanawaan po natin. Amen. Ipinakita ng Panginoon Diyos yung larawan niya doon sa isinugo niyang anak eh. Nahayag yung larawan ng Ama doon sa anak. Kaya ang Diyos ay Espiritu, buhat sa pasimula. Amen po ba? Sabi ng anak eh, ako ang Alpha, ako ang Omega. Eh nahayag sa kanya yung larawan ng nagsugo sa kanya. Di ang Diyos ay Espiritu. Amen po ba? Amen. Kaya mag-ahari sa sanlibutan ang Panginoon Diyos sa lahat ng mga iglesia na mananalig at sasampalataya sa pagkabuhay na maguli. Saan mananahan? Sa building po ba? O doon sa mga nakakarinig na sasampalataya, mananahan sa puso't isip natin yung patotoo na ginawang halimbawa upang tayo'y maligtas sa lakad ng masama ng sanlibutan. Maiwasan natin yung mga mandarayang makangaral sa buong mundo. Makilala natin yung mga espiritu ng kadiliman. Amen po ba? Amen. Eh, sa tao din tumatahan yung espiritu ni Satan eh. Naunawaan po natin. Dapat ang aking pagpapatotoo ay lalong dakila kay Juan. Naunawaan po natin, masigit na dakila ang patotoo ng Panginoong Jesucristo kaysa Juan. Kaysa kay Juan, ano po? Tatawagin na Diyos ay isa. Iisa lang ang pangalan. Maghahari ang tagapagligtas sa bundok ng Sayon ngayon at magpakailan-kailan pa man hanggang sa muli niyang pagparito. Kapatid, gusto mong makasama sa paghahari ng Panginoong Jesucristo na nag-iintay at nagbabantay na meron tayong pag-asa at katiyakan sa kaligtasan natin bawat isa. Na kung babalik na sa bundok ng Sayon ang tagapagligtas ay makikita natin ang mukhaan. Book of Isaiah chapter 52 verse 7 and 8. Pakibasa po natin kung saan babalik.
At kung ano ang pangalan ng kahariang itinayo sa paniniwala, narehistrado sa langit. Ipinaganda ng tahanan sa langit. Kaya babalikan yung sariling kanya. Lahat ng tumalima, lahat ng sumampalataya sa hula ng mga banal na propeta na pinagtibay at pinatatag sa puso't isip natin yung paniniwala, nasaksi tayong lahat sa pagkabuhay niya maguli na naninindigan tayo sa hula ng mga banal na propeta, ikinabubuhay natin yung hula ng mga banal na propeta. Pinupuspos po tayo sa kagalakan, sa pag-asa, sa pagkaunawa, sa karunungan, sa kaalaman, sa katalinuhan na nag-iintay at nagbabantay sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Sinabi ng tagapagligtas na lahat ng paniniwalaan natin na ginawa niya, sinabi niya sa iyo at sa akin na hindi tayo mapapahiya sa muli niyang pagparito. Tapat nating ikabuhay ito. Manindigan po tayo upang malabanan natin yung lahat ng uri ng pasanin natin dito sa mundo. Amen po ba? Amen. Kagaya ni Job na nakabihis ng katwiran ng Panginoong Diyos. Naunawa po natin yung damit ng mga iglesia, ng mga mananampalataya. May katwiran ng Panginoong Diyos eh. Amen. Saksi sa pagkabuhay na maguli. Tingnan nyo yung kay Job. Na-overcome ni Job yung trial niyan lahat. Binalik ng Panginoon kay Job yung nawala sa kanya, pati pamilya niya. Sabi po dito sa chapter 5 laging si Job sumasangguni sa Panginoon Diyos. Nanawaan po ba natin na lahat ng tao ay pinanganak sa kabagabagan, gaya lang ng alipato. Kaya itong tinig na naririnig natin, itong pakaka, aral po ito. Para makatakas tayo sa kabagabagan, masumpungan na natin yung katotohanan, ikabuhay na po natin ito. Manindigan na po tayo. Huwag labanan natin yung espiritu ng kaipokrituhan, yung espiritu ng kaduwagan. Ang kaligtasan para sa matatapang maninindigan sa katotohanan eh. Nangyari po yung hula. Ginawa ng tagapagligtas natin yung hula eh. Pinatunayan pa ng Panginoon Diyos. Siya pa nagpatotoo ng buhayin maguli yung ating tagapagligtas. Naunawaan po ba natin? Amen. Kung gusto nating matakasan yung kabagabagan tularan natin si Job. Amen po ba? Amen. Wala naman makagagaya na nung halimbawa na ginawa kay Job. Kaya kung gusto natin maging mananagumpay tayo sa mundo, manindigan tayo sa hula ng mga banal na propeta. Ikabuhay po natin yung patotoo na ginawang halimbawa upang tayo pagtibayin at patatagin sa paniniwala na habang nag-iintay tayo meron tayo spiritual immunity. May joy, may knowledge, may love, may faith, may hope. God is love. Maghahari ang Panginoong Kristo sa buong sanlibutan sa silong ng mga langit sa iglesia ng bundok ng Sayon. Hindi po ito literal na bundok. Kalipunan ng mga iglesia na hinirang at pinili at tinawag ng tagapagligtas at kinukup niya. Amen po ba? Amen. Kailanman wala naman tayong kakayahan bilang tao na tayo tatawag sa Panginoong Kristo Ang sabi ng tagapagligtas natin pagdating sa Book of John chapter 15 verse 16, hindi kayo ang tumawag sa akin, ako ang tumawag sa inyo upang kayo'y magbunga ng kaalaman at unawa at paniniwala. Amen po ba? Amen. Amen. Mamunga sa karunungan at unawa. Sino ang tumawag?
ang Panginoong Jesucristo. Kaya itong mga nangangaral na nandaraya sa social media, sila mismo madadaya eh. Daming nangangaral, kinakaila yung hula ng mga banal na propeta. Ito, yung inyong abang lingkod na isang mangmangat dukha lang, mahina. Pinaghihiyawan ko ito sa social media para marinig ng mga tatawagin at pipiliin ng tagapagligtas eh. Upang kung pagparito ng tagapagligtas eh, wala akong takot na maramdaman eh. Ginampanan ko bilang taong katulad nyo. Yung tungkulin natin bilang tao na ihayag ko'y pag-ibig sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Upang tayo ay tumanggap ng pag-asang lahat eh. Tumanggap tayo ng pangako ng katiyakan ng kaligtasan ng mga kaluluwa natin at kaligtasan ng mga mahal natin sa buhay eh. Naghahatid ng mabuting balita ng kapayapaan at kaligtasan at katiyakan nating lahat. Inaakay ang marami sa pag-asa ng kaligtasan natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Amen. Alam niyo yung mga makakaral na sinungaling at kasuklam-suklam, pinipilit dinadaya at ginagawa kapakinabangan yung mga dinadaya. Eto, nantad sa social media. Wala akong bayad dito. Hindi kami itinayo rito para gumawa ng hindi naaayon sa Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Dahil ang pagiging katiwala po ng inyong abang lingkod sa isang mangmangat mahinang tao at dukhang tao at katawa-tawang tao. Pero nagagalak ako dahil ito yung tukurin natin bilang tao na paratingin ng Panginoong Jesucristo yung tinig niya sa mga nangangailangan at mananabik at pagpapaunawaan ng kaligtasan at katunayan para magkaroon tayo ng pag-asa kung siya'y paparito na ipamumuhay natin itong tanda ng patotong ginawa niyang halimbawa upang magkaroon tayo ng matibay at matatang na relasyon bawat isa. Na maghahari ang tagapagligtas sa puso't isip natin bawat isa. Hindi naman sasabihin din maghahari doon sa nakakarinig na tatalima. Kaya po si Jobe, yung usap ni Jobe, tinitiwala sa Panginoon Diyos eh. Wala siyang ibang nilingon nung tinukso ni Satan si Job. Tiniis lahat ni Job yun. At sumangguni siya sa Panginoon. Sumasangguni si Job. Dahil sa amin ni Panginoon Diyos. Nakita mo ba yung tapat kong lingkod na si Job? Matindi pagsubok ni Job. Pero hindi siya bumitiw. Ano? Dahil nakabihis siya ng katwiran ng Panginoon Diyos. Napahiya si Satan. So gusto natin ngayon na makasama sa pagtalima sa Panginoong Jesucristo na bigyan natin ng kahiyan si Satanas ngayon. Saway nawa sa pagkabuhay ng maguli. Si Satan ngayon, tinutulan na lahat ng lakad ng kasinungalingan ni Satan. Sino ang tumutol? Ang prinsipe ng kapayapaan. Dinaig si Satan sa sanlibutan nung pinako siya sa krus hanggang kamatayan. Inilibing siya. 3 araw at 3 gabi sa ilalim ng lupa. Sa 3 araw, nahayag na espiritu ang tunay na Diyos natin na mag-ahari sa puso't isip ng bawat nakakarinig at bawat sasampalataya sa pagkabuhay na maguli. Isa lang ang Diyos natin lahat. Buhat sa pasimula. Sino ang nanggulo? Si Satan. Sinira niya ang tipan. Na ang bawat iglesia na mananatiling tapat sa huna ng mga banal na propeta na mayroong patotoo na pinaniniwalaan. Galing tayo sa kabagabagan lahat. Na-transform tayo sa paniniwala. Ikinomber tayo sa paniniwala na mga saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Mga silyado po tayong lahat. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya binigyan tayo ng perfect will of God. Dito lang tayo magiging sakdal lahat What is the meaning of sakdal? Perfect. Kaya yung mga nangangaral na wala raw perfect church, hindi sinasampalatayan yung tagapagligtas kinakaila pa'y hula sino ho ba hukom ng mga hukom pagdating sa paniniwala? Lahat ng lakad natin sa paniniwala susukatin pa ng hukom ng mga hukom pagparito niya.
Titimbangin pa tayo kung ikinabuhay ba natin yung hula ng mga banal na propeta. Ito yung kaharap nyo na nagsasalita sa social media. Pinaghihiyawan ko yung tanda ng patotoo. Amen. Isa lang ang panggagalingan para magkaroon tayo ng selyo ng paniniwala at hindi tayo magulo ni Satan, kundi madadaig din natin ang lahat ng tukso ni Satan dito sa sanlibutan. Ibihis natin itong katwiran ng tanda ng patotoo. Ikabuhay po natin ito. Alam niyo, duwag, meron ding pupuntahan walang hanggang pagdurusa sa impyerno. Yung naninindigan, buhay na walang hanggan, regalo sa pagparito ng tagapagligtas. Hindi ako nakakaramdam ng takot. Kundi nagagalak ang puso't isip ko na pinaghihiyawan ko ang tanda ng patotoo na ginawang halimbawa upang magkaroon tayo ng matibay at matatag na relasyon lahat. Sino ang may pangako sa atin bawat isa? Ang tagapagligtas natin ang may pangako sa atin na lahat ng tataliman sa pagkabuhay na maguri tayo ang sarili niyang mani. Naunawaan po ba natin? Amen. Isa lang ang tunay na Diyos ng banal na bundok ng sayon ay pinaghihiyawan sa social media. Siya po ang gumawa ng everlasting concept. Siya lang ang gumawa ng panukala na walang hanggan. Lahat ng mga bagay, tingnan natin yung mundo. Yung lahat ng nakikita natin, lilipas yan. Tingnan natin sarili natin. Alam naman natin lahat na bumabalik tayo sa lupa. Ngayon, gusto natin huwag bumalik sa lupa. Ipabuhay natin itong narinig natin, panindigan tayong lahat. Kung may natitira pa tayong tapang, dito natin ilaan yung tapang natin sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Amen. Huwag tayong paisi-isi sa buhay ngayon. Umiikot ang salot sa maraming mga bansa. Tignan niyo yung mga bansang naghihirap. Maging ang China, pinipilit ang ninyo hindi nila property. Kung tayo magkakaroon ng relasyon bawat isa, sumangkuni po tayo at dumulog tayo at manalangin tayo sa Panginoon Kristo. Siya lang ang makapangyarihan tunay na Diyos na gagawa ng lahat ng kabangha-mangha at kagilagilalas na kababalaghan sa ating bansa. Ipanalangin natin yung leader ng gobyerno natin. Amen po ba? Amen. Yung kanyang buong pamilya, yung kanyang mga kabinete, yung mga kongresista, yung mga gobernadors, yung mga city mayors, yung mga barangay captains. Hintayin natin sa Panginoong Kristo. Magkaroon tayo ng unity sa paniniwala. Para madinig tayo sa langit. Patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Di ba marami nang umiiyak na Pilipino? Sa hirap ng buhay. Pag naghirap ang Pilipinas, grounded lahat ng mga bansa. Hindi lang ang Pilipinas ang naghihirap. Ito na ho'y tribulation. Daming nangangaral. Ano ho ang pangalan ng bayan na tinayo ng Panginoon sa paniniwala? Na maghahari ang Panginoon Diyos sa sanlibutan sa kanyang banal na bayan. Na ang Diyos ay iisa lang ang paniniwala natin lahat. Na sa pangalan ng Jesucristo naunawaan natin na ang tunay na Diyos natin buhat sa pasimula ang kataas-taasang Diyos na lumikha ng langit at lupa at lahat ng mga bagay ay Espiritu. Nahayag po ang larawan ng Diyos na Espiritu nung isuwi bugtong na anak. Amen. Sapagkat sinisinta ng Ama ang anak at sa kanya ipinakilala ang lahat ng mga bagay. Sa ano ipinakilala? Sa pangalan ng Jesucristo, ipinakilala ang lahat ng mga bagay. Amen po ba? Amen. Ito, kaya iniibig ng
ng Ama yung anak eh. Ipinakilala sa anak ang lahat ng mga bagay, maging ang larawan ng pagka-Diyos, ng tunay na Diyos, buhat ng lalaki ng langit at lupa, na Espiritu ang Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya sabi ng tagapagligtas, ako ang una, ako ang huli, ako ang Alpha, ako ang Omega. Who is the greatest conceptualizer of our faith? Jesus Christ is the greatest conceptualizer of our faith. Jesus Christ is the greatest influencer of our faith. Jesus Christ is the greatest author of our faith. Jesus Christ is the greatest foundation of our faith. What is the kingdom of God? What is the name of kingdom of God? The greatest God in heaven. Isa lang po ang hula ng mga banal na propeta na nagkaisa sila ng hula. Maghahari ang kordero sa banal na bundok ng Zion ngayon at magpakailan-kailan pa man hanggang sa muli niyang pagparito. Hello, people of God. Listen carefully, people of God. Alam niyo ba yung tao ng Diyos? Kung hindi gumawa ng panukala, meron ba tayong pagsasalu-saluhan sa pagsiselebrasyon natin ngayon? Napakalinaw na ang Panginoon Diyos ang gumawa ng panukala na pagdiriwang natin yung ginawa niyang panukala na lahat ng bagay mawawala sa paningin natin, pero yung panukala ay mananatili ito magpakailan-kailan pa man. Naunawaan po ba natin yung Zacarias chapter 14 verse 9 na ang Panginoong Jesucristo mag-ahari sa buong sanlibutan sa banal na bundok ng Zion. Hindi po bundok na literal ito, pakatandaan natin at pakaunawain po natin. People of God, ang bundok ng Zion, mga churches. Kaya ang mga iglesia, makinig ang may pandinig at unawain po natin ito. Sa buong 7 kontinente na nangalat ang mga churches sa maraming mga bansa sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Amen. Alam niyo, kaya ako pinaghihiyawan dito. Sinabi ng Panginoon Diyos ito sa mga banal na propeta na ipaghihiyawan ito sa pinakamataas na dako upang marinig yung tinig niya ng mga nangangailangan at nananabig sa kaligtasan. Amen po ba? Amen. Saan po ba ako nakatungtong na pinakamataas na dako ngayon? Yung grammar. Di ba isa lang ang pwede natin isipin dito na pinakamataas na dako. Pinaghihiyawan ko ito, naririnig nyo. Technology. Amen po ba? Amen. Kaya yung John 3:16 dito ginagamit all over the nations para marinig ng mga nangangailangan at nananabik sa kaligtasan at pag-asa at katiyaan ng ating kaligtasan bawat isa. Na ang Diyos ay iisa. Amen po ba? Mag-ahari siya sa puso't isip natin bawat isa. Tayo tatalima sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na mag-ahari siya sa puso't isip ng mga nakakarinig ng kanyang tinig. Silyado tayo bawat isa. May mga relasyon tayo bawat isa. Amen po ba? Amen. Kaya yung mga mandaraya, sila ngayon ang binabalikan ng kanilang mandaraya, sila binabalikan ng nakasisindak na kahihiyan ngayon Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung nag-aaral para sa kapayapaan natin? Basahin natin yung Malakias chapter 2 verse 5 and 6 kung paano ko isinubok para maghayag ng nakalulugod na itinanging panahon. Inihahayag ko po ang kagandang loob at kabutihang loob magpakailan-kailan pa man ang ating tunay na Diyos na tagapagligtas na si Jesucristo na saksi ko sa pagkabuhay na magunit na naninindigan ako sa hula ng mga banal na propeta na buong tapang ko itong pinaghihiyawan sa social media upang marinig ito ng mga may pandinig ay unawain natin lahat. Hello, people of Zion, nationwide, worldwide. Do you read me, people of Zion? Naririnig niyo po ba ako? May tao pa po bang nakakarinig?
Eto, yung pinakamataas na dako, technology. Nagagalak po yung puso't isip ko eh. Dahil sa isang mangmang, tanggap na tanggap ko. Bilang mapagkailangan, mapagdaing at mapagsangguni sa Panginoong Kristo. Dahil sumasampalataya ako na siya lang ang panggagalingan ng lahat ng tagumpay nating lahat eh. Way back home. Tignan natin si Job. Kaya magsuot tayo ng bihisan. Magpakalalaki tayo, magpakatao tayo ngayon. Amen po ba? Amen. Isa pong Indian News awardee ng National Housing Authority sa Nueva Ecija, Cabanatuan City, Calicid Norte. Purok 3, ang inyong lingkod na naririnig na naghahayag ng katotohanan sa social media. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin ang pag-amen Naunawaan natin may hulang nagpapatibay at nagpapatatag ng paniniwala natin. Sumasang-ayon tayo sa naririnig natin na ipinapahayag ng minsahero ng Panginoon yung pagdurusa niya sa krus hanggang kamatayan, yung pagkabuhay na maguli hanggang sa muli niyang pagbalik. Amen po ba? Amen. Kaya nagagalak akong maghintay at magbantay na ang kalooban ng Panginoon at kagandahang loob ng Panginoon Kristo ayaw niya tayong mapahamak. Kaya kung dadaing man tayo kung ano man ang mga pagsubok natin sa buhay, ikabuhay po natin itong naririnig natin hula ng mga banal na propeta na magpapatibay at magpapapatatag ng ating pakikibaan dito sa mundo. Si Satanas po ang naghahari sa mundo ngayon. Para lang makalaya tayo kay Satanas, nadidinig natin yung tinig ng prinsipe ng kapayapaan na maghahari siya sa puso't isip natin at siya namamahala sa ating lahat na mga iglesia, na mga saksi sa pagkabuhay na maguli. Iginawa niya tayo ng selyo ng paniniwala. Kanino mang pangalan, wala tayong masusumpungan. Sa pangalan ng Jesucristo lang natin masusumpungan yung panukala na magpapatotoo tayo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Doon lang nakapaloob ang pag-asa nating lahat upang magtagumpay tayo dito sa silong ng mga langit. Mayaman, mahirap, marunong mangmang. Huwag natin sabihin hindi nakakaramdam ng kabagabagan yung mga trilyonaryo, yung mga bilyonaryo. Naunawaan po ba natin? Nagagalak po itong saksihan. Mismo ang Panginoon Diyos ang nagpatotoo nung pinatunayan niya na buhayin niya maguli ang Panginoon Kristo sa maraming mga bansa sa buong mundo. Dito hahatulan ang lahat ng may pandinig na nakakarinig at nakakapanood ng channel ng bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Amen. Maging masipag tayo sa kabanalan, sa pagsasaliksik, sa pag-aaral natin, pagbubulay-bulay natin. Huwag natin tinitignan o ini-interpret kung ano man yung mga trial na kinakaharap natin. Pag may problema, may solusyon. Amen. Sino ang nagbigay ng solusyon? Sino gumawa ng solusyon? Sino dumaig sa problema? Ang tagapagligtas natin eh. Amen po ba? Amen. Amen. Napakadakila po nitong last days na nakalulugod na paghahayag ng walang hanggang kabutihan. Walang hanggang kabutihan at kagandahan loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating paniniwalaan, na sasaksihan natin sa pagkabuhay na maguli. Alam niyo kung ba tayo sinasalvation ng Panginoon? May darating na manlilipol sa sanlibutan ito. Amen po ba? Amen. Hello! Huwag kung kailan dumarating yung danger o yung kalamidad, saka tayo nagpapakita tayo may takot sa Panginoon Kristo. Nagiging ipokrito po tayo tuloy eh. Ngayon pa lang naririnig natin ito sa media, wala tayong magiging dahilan na hindi natin ito maririnig eh. Alam niyo kung hindi man ako isinugo ng Panginoon na maging mensahero o ibukay labi ko sa hula ng mga banal na propeta,
Magaganap at magaganap ito eh. Alam nyo, nagagalak ako, ba't ako sinugo ng Panginoon dahil may mga nalalabi pa eh. May nalalabi pa mga remnant. May mga nalalabing tagapagmana ng pangako. Yung kawan niya. Ano ang pangalan ng kawan? Na siya din ang naghanda ng pagkain ng kawan. Siya din ang naghanda ng pagkain espiritual ng mga nalalabi na tagapagmana ng kanyang pangako. Nababalikan niya dito na nabubuhay ng may paniniwala. Na baka may tatak ng patotoo ang paniniwala. Silyado. Ang mga iglesia po nasa gitna ng mga kasuklam-suklam. Nasa gitna ng mga mandarayang mangangaral. Nasa gitna ng mga sinungaling na mangangaral. Hello? Amen po ba? Amen. Kaya sino man yung mga nakakarinig kung nasasaktan tayo, hindi na bago, sinilang tayong lahat sa kabagabagan. Kung gusto natin tanggapin yung pagiging panatag natin at payapa tayo, buong tapang nating paniwalaan at ikabuhay ito, tanda ng patuto na ginawa ng Panginoon Diyos na pinatunayan sa buong mundo. Naunawaan po ba natin? Nabubulay-bulay po ba natin? Mismo ang Panginoon Diyos na lumikha ng langit, ng lupa, ng dagat at lahat ng bagay na kumpleto, siya nagpatotoo ng halimbawa na ginawa niya na ikabubuhay natin sa paniniwala, yung tanda ng patotoo. Sino tayong tao? Para magmalaki pa at magmatigas pa ang kalooban natin ngayon. Kaya sinasabi ng banal na kasulatan na huwag natin tutuksuhin ngayon ng Panginoon Diyos sa huling panahon. Alam niyo yung inalis sa Ehipto, yung nagipin ng Ehipto. Nilimot nung inalis sa Ehipto yung ginawang kamamalangan doon. Deklara, 144,000 lang po ang naligtas ha. O tayo kapupunan ngayon ng 144. Sumampalataya yung 144 eh. Amen po ba? Amen. O ngayon, ito napakadakilang halimbawang ginawa eh. Nagdusa sa krus hanggang kamatayan upang tumusin tayo sa maraming lakad ng paniniwala natin lahat. Upang matransform tayo spiritually, upang mabago yung lakad natin lahat. Na biktima ni Satan, buhat sa pasimula ang tao. Amen po ba? Who is the mother of flesh? Eve is the mother of flesh. Sino tinukso ni Satan? Di ba si Eve? Di po ba? Naunawaan niyo po ba nung tuksoin ni Satan si Eve? The mother of flesh. O, doon pa lang, pumasok na yung sumpa ng pagiging kasalanan natin. Kaya ito yung option eh. In the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Amen po ba? Amen. Amen. Nahayagang larawan ng tunay ng Diyos natin sa bugtong na anak na sinisinta ng ating Ama. Amen po ba? Amen. Lahat naman nung didiretso sa Ama, hindi mananalig sa Panginoong Kristo, hindi naman makakarating sa langit eh. Naiwawamis po ba yung Espiritu, yung magkawamis yung Espiritu sa Espiritu? Ito, pinatunayan mo. Napakadakilang. Walang nakakita sa Diyos kailanman. Kundi pinakilala ng Panginoon Diyos at pinatutuhanan niya ng buhayin niya maguli at ipinakilala din ng bugtong na anak ang larawan ng pagka-Diyos ng kanyang Ama. Amen po ba? O di, isa lang ang Diyos natin. Espiritu lang. Amen po ba? Andiyan, nakakagulo yung mga nagdidiskusyon ng mangangaral. Ang pangangaral po, hindi pinagtatalunan ito. Ipinapangaral po ito ng may pag-ibig sa mga tao. Amen po ba? Amen. Na ang pag-ibig ng Panginoon Diyos yung katuparan ng hula, ang tagapagligtas natin, ang pangunang utos at pag-ibig ng Panginoon Diyos na paniniwalaan po natin. Amen po ba? Amen. Siya na lang ang pagkagalingan ng pag-asa nating lahat at kagalakan at katiyakan ng kaligtasan nating lahat. Liban doon, wala nang ibang pangalan. Kaya mahigpit ang mga habilin sa atin. Amen po ba? Amen. Maghahari siya
sa bawat individual na nakakarinig ng kanyang tinig. Ito yung pakakao, ito yung trumpeta. Hinihipan sa technology, ipinapangalan yung mabuting balita ng kaligtasan para makarating doon sa mga nakakailangan na may pandinig. Bulay-bulayin na po natin. Saliksikin natin sa banal na kasulatan na iniisip at nalalaman natin na tayo may buhay na walang hanggan, na nagpapatotoo sa Panginoong Jesucristo, na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. O tayo ang tinawag niya na banal na bundok ng Sayon, na bansang banal, na pinili niya at ninasa niyang tahanan magpakailan-kailan pa man. Sa ano tumatahan? Hindi sa building, sa puso natin. Kaya mga refugee lang tayo mga strangers lang tayo dito sa mundo Ang pagkamamamayan natin, ang pagka-citizenship natin sa heaven. Di ba ang Panginoong Jesucristo ang datang katotohanan at ang buhay na walang hanggan? Walang makakarating sa Ama, walang makakadiretso sa Ama kung hindi siya pamamagitan ng tagapagligtas. Kung hindi kikilalanin tagapagligtas, paano makakarating sa Ama kagad? Doon pa lang may daya na nakakaral. Paniwalaan natin yung tagapamagitan, yung middle. Who is the door of heaven? Jesus Christ is the door of heaven. Siya po ang pintuan ng paniniwala natin lahat. Dito pa lang sa mundo, kung hindi natin ikabubuhay at paniniwala ng tagapagligtas, hindi tayo makapasok sa heaven. Siya pintuan dun Dito pa lang. Kaya sabi ng Panginoon, huwag niyo ako ikahihiya sa mga tao. Kung ikahihiya niyo ako, ikahihiya ako kayo sa harap ng aking Ama at sa harap ng mga anghel sa langit Amen po ba? Amen. Alam niyo yung mga duwag, kaya duwag, hindi mapanindigan itong hula Naramdaman niyo ba yung may katapangan sa pundasyon ng pananalig? Nanindigan sa hula ng mga banal na propete. Nakilala niyo yung mga kasuklang-suklang kung ano-ano idinadagdag dito sa content ng tagapagligtas. Basahin natin yung Revelation. Sino man ang magdagdag ng hula, ng aklat na ito, dadagdagan sila ng mga salot na hindi nakasulat sa banal na kasulatan. Sino man yung magbawas ng salita ng hula ng mga banal na propeta, hindi na siya makakarating sa puno ng kahoy ng buhay. Who is the head of our faith? Jesus Christ is the greatest head of our faith. Jesus Christ is the author of our faith. Jesus Christ is the greatest family tree of our faith. Naunawaan po ba natin? Amen. Amen. Kaya ako, naghihintay po ako ng kaganapan ng mga hula ng mga banal na propeta. Dahil ang Sayon, nasa gitna ng mga kasuklam-suklam at karumal-dumal at mga sinungaling na mga aral. Binabantayan ko pa yung mga nangangaral na yan dahil pararatingan sila na nakasisindak na kahihiyan. Tinutulan na ng tagapagligtas natin yung mga sinungaling na nangangaral na inililihim yung patotoo upang bigyan ng karangalan at kalwalatian at kadakilaan ng Panginoon Diyos na lumikha ng langit at lupa. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin? Amen. Pinatunayan Pinatunayan ng Panginoon Diyos yung buktong na anak na sinisinte. Para makilala natin ang larawan ng tunay na sinasamba natin na Espiritu. Walang laman, walang mga buto. Nagpakita pa siya sa mga banal na apostol. Sa mga kapatiran natin. Nagpakita pa siya sila ng daang mga kapatiran natin. Iginawa tayo ng everlasting covenant. Ginawa tayo ng walang hanggang tipan na alalahanin natin. Kaya yung mga lumipot doon sa disyerto nabilang yun, naligtas 144,000. Ngayon, kahit ilan ang tawagin ng tagapagligtas So, paano siya tumatawag ngayon? Sa pamamagitan ng tinig na pinapahayag ko sa social media. Amen.
kung paano siya rin ang nagbabalik ng alaala ng mga nakatulong sa ilalim ng sumpa ng kasalanan buhat sa pasimula. Siya na ang may kapangyarihan magbalik doon sa lahat ng mga nakatulong na nawala sa alaala. Amen po ba? Amen. Amen. Sino ho ang nag-divide? Nalinika ng langit? Tingnan nga natin langit. Tingnan natin yung lupa. Tingnan natin yung dagat. Sa pamamagitan ng salita nila lang lahat yan Sa pamamagitan din ng salita ang kaligtasan nating lahat. Sa pamamagitan din ng salita, lumikha siya ng mga new creature, mga taong bago, angkan at lahi ng tagapagligtas sa pagbabagong lahi. Kaya sinabi sa Revelation, babaguhin ko ang lahat ng mga bagay, isulat mo, tapat at tunay. Sino ang babago? Panginoon. Ang Panginoong Jesucristo babago na may kapangyarihan Siya rin ang may kapangyarihan kumuha ng buhay natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Siya rin ang nagbigay ng buhay sa atin bawat isa sa pamamagitan ng Ebanghelyo na siyang damit ng kabanalan na ikinabubuhay ko ngayon. Ito yung damit ko ngayon. Amen po ba? Gaya ni Job. Na ang pangangaral ay sa pagtatapat at pagsasalita ng katotohanan na walang ikinahiya. Buong tapang na pinaghihiyawan ko sa social media, yung tanda ng patotoo, that is the seeds of our faith. That is the content of our faith. That is the influencing of our faith. In the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection, the King of Kings of our faith. Hello, people of Zion, nationwide, worldwide. Listen carefully, people of Zion. May tao pa po ba? Amen. Kaya pinaghihiyawan ko ito para walang maging dahilan yung may mga pandinig Digmaan na ng paniniwala ngayon. Amen po ba? At hindi na ako dapat matakot pa sa mga higanting relihiyon ngayon. Bakit po? Binigyan na ako ng damit ng katwiran ng tagapagligtas. Ito, lumalabas sa labi ko. Hindi nahiwalay sa labi ko yung tanda ng patotoo. Kaya lahat ng mga bansa na hindi maglilingkod sa banal na bundok ng Zion, sabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Isaiah, sinililipurin ko yan. Ano sabi kay Father Abraham? Abraham, ang sino mang sa iyo'y magpalay aking pagpapalain, ang sino mang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Ibibigay ko sa iyo ang maraming mga bansa. Who is the father of faith? Abraham is the father of faith. Ibinigay sa kanya yung pangako. Kay Isaac, magmamana. Yung mga honorable, yung mga kagalang-galang, na ako ang lumalang sa inyo. Kayo ang aking mga saksi, sabi ng Panginoon. Ako'y nagligtas, ako'y nagpakilala sa inyo, sabi ng Panginoon Diyos ng Israel. Amen po ba? Amen. Sabi ng Panginoon, ako naman lang sa inyo sa paniniwala. Ako ang Diyos, walang ibang Diyos naman sa amin. Ito, itinatayuan ko, tunay na Diyos, Espiritu, saksi ko sa pagkabuhay na maguli. Isang hamak lang po akong tao, isang mangmang lang ako. Undergraduate lang po ako. Pero ito, unawain natin mabuti. Ako'y nagagalak Dahil pag tumarating yung itinangin niyang araw, yung araw ng Sabat, araw ng panginginin, araw ng pagsisisi, araw ng pagtakas sa mga walang kabuluhan lakad ng paniniwala ng sanlibutan, manatili tayong naninindigan na tapat sa hula ng mga banal na propeta, nasaksi tayo sa pagkabuhay niya maguli, maghintay tayo sa muli niyang pagparito, datang tayo, mamubuhay tayo na may pananampalataya, na may relasyon tayo sa tagapagligtas natin. Pinaghihiyawan natin yung tanda ng patotoo na ginawa niyang halimbawa on the cross. Amen po ba? Amen. Unawain natin yung mga sinungaling, but ayaw nilang ihayag itong patotoo na ginawa ng tagapagligtas natin. Who is the King of Kings of our faith? Who is the justice of our faith? Siya ho, ang susukat ng lahat ng lakad natin sa mundo, pagparito niya. Naunawaan po natin
Kaya ano bilin sa atin, kung maraming nangangaral na nag-house to house, magsumikap na tayo. Magburay-buray na tayo araw at gabi. Dito na lang natin ilatag yung puso't isip natin sa kabanalan. Maiksi na lang ang nalalabing panahon. Huwag kung kailan huli, saka tayo mag-iiyak at tatawa, ganun po. Hanggat malakas pa tayo. Talagang iyari na natin yung buong puso, buong pag-iisip, buong lakas, at buong kaluluwa natin. Not by might, not by my power. Hindi sa aking lakas, ano? Because the power of the Holy Spirit, sabi ng Panginoon, nasa Panginoong Kristo lang po ang lahat ng pag-asa natin. Siya sa Kanya lang manggagaling yung lahat ng karunungan natin at katalinuhan natin at pagkaunawa natin. Walang ibang pangalan sa silong ng mga langit sa kaligtasan natin lahat. Amen po ba? Amen. Kaya ang bundok ng Sayon, isinilang sa gitna ng mga kasuklam-suklam, sa gitna ng mga sinungaling, sa gitna ng mga karumal-dumal. Pero ito, sa harapan nyo, naghahayag ng kaalaman ng tagapagligtas na nakalulugod, na paghahayag ng katotohanan, na naninindigan sa hula ng mga banal na propeta, na nagpapatotoo sa pagkabuhay na magulit. Isa lang ang gumawa ng tanda ng patotoo, na ilan man ang tawagin ng Panginoon na manggagaling sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Isa lang ang doktrina natin lahat. Isa lang ang botismong paniniwalaan natin, ang salita ng tagapagligtas. Na ginawa niya, sinalita niya. Kaya dito lang tayo magtitiis at magsusumikap na manatiling tapat sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Di ba doon, huwag na tayong magulo pa sa iba pang mga nagpapaligsahan ng aral. Hindi maipakilala yung religion nila kung yan ba rehistrado sa langit o saan rehistrado yan. Baka sa impyerno rehistrado yan, matakot tayo, magbulay-bulay tayo. Maraming sinagoga si Satanas na pinaikot sa buong mundo sa 7 kontinente. Baka mamaya ang destination niya, impyerno, pagdurusa. Yung kaharian itinayo na prinsipe ng kapayapaan na pamumuluan niya na hindi magwawakas kundi mamawalagi magpakailan-kailan pa man yung pamumuno ng ating tagapagligtas Isa lang ang pangalan na nakatala sa langit Opisyal. Kaya ito mga nangangaral ngayon para bang nahihiya. Sa digmaan maraming nagiging wounded. Amen po ba? Amen. Dahil ang nakikibaka kayo na kordero. Amen po ba? Amen. Who is the justice of our faith? Nakita ni Apostol Juan sa Pangitay na ipinakita sa kanya doon sa pulo ng Patmos. Ang kordero nakatayo sa banal na bundok ng Sayon. Pinaghaharian yung 144,000. Ngayon, yung mga nalalagi, iniipon na ng tagapagligtas, tinatawag na, iniimbitahan para mapahamak sa muli ng pagparito dahil napakapangalim ng muli ng pagparito. Ito po yung tabak na magkabilay talim na nadidinig natin lahat. Karapatan natin kung tatalima ba tayo ngayon. Kalayaan natin kung didingin ba natin ito ngayon. Pero makaganap yung sinabi sa mga banal na propeta. Darating ang manlilipol sa sanlibutan. Dahil nakikibaka na Panginoong Jesucristo ngayon sa 7 kontinente, sa napakaraming mga bansa sa buong sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kaya ako'y nagagalak akong pag dumarating yung araw na tinangi ng tagapagligtas natin ito yung kaaya-aya. Ito yung nakalulugod na paghahayag ng katotohanan upang bigyan natin ng karangalan ng walang hanggang tunay na Diyos natin na maghahari sa puso natin. Amen po ba? Amen. The same naman salita rin ang ginamit nung likhain tayo ngayon ibig tayong banal na bundok ng Sayon Di ba? Sa paniniwala tayo ibinil, sa paniniwala tayo itinayo. Who is the people of God? Lahat ng sasamba sa Espiritu at katotohanan, lahat na mananalig sa pagkabuhay na maguli. Jesus Christ is the seeds of our faith in the resurrection.
Jesus Christ is the greatest content of our faith in the resurrection. Jesus Christ is the greatest foundation of our faith in the resurrection. Hello, people of Zion. Amen. Sino ho ba nagsiselyo sa atin? Sino ang nagsisil ng faith natin? Wala namang ibang pangalan makapagsiselyo kundi isa lang ang pangalan na binigay sa silong ng mga langit. Kanino bang pangalan, wala na tayo masusumpungan pa. The only begotten Son, but whosoever believe in Him, shall not perish, but have everlasting life. Di ba ang Panginoong Jesucristo lang ang nagsabi sa atin na hanapin natin yung kaharian niya at yung katwiran niya. O tayo kaharian, yung tutupad ng katwiran niya, nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Siya lang ang kumakansel ng kabagabagan natin. Siya lang ang nagpapalit ng kagalakan natin ngayon. Amen po ba? Amen. Siya lang ang nagbibigay ng karunungan na tunawa natin ngayon. Siya lang ang nagbigay ng pag-asa sa atin bawat isa. Siya lang ang nagbigay ng kagalakan sa atin bawat isa. Alam mo, ibang pangalan na pagkagalingan pa. Amen po ba? Amen. O, meron na pa rito. Kilala nyo na kung sino yung naparitong nandadaya. Pero yung prinsipe ng kapayapaan ng hatid, pag-asa, kagalakan, kapayapaan ng pamumuhay natin. Binigyan tayo ng victory sa paglalakbay natin dito at siya lang ang pumisan sa atin bawat isa. Siya lang ang nag-unite ng paniniwala natin bawat isa. Nagkaroon tayo ng unity bawat isa. Nagkaroon tayo ng pagkakaisa. Iisa lang ang doktrinang pinaniniwalaan ng bundok ng Sayon na saksi sa pagkabuhay na maguli. Saan galing yung kaloob? Di ba isa na ang pangalan na pinanggalingan ng nagkaloob sa atin bawat isa? Amen po ba? Amen. Kaya nga bilin-bilinan sa atin para madaig natin yung mga trials, temptation at sufferings natin Manatili tayong tapat sa pag-ibig ng Panginoon Diyos, nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli para ma-overcome natin yung lahat ng kakaharapin natin sa sanlibutan ito Dahil si Satanas araw at gabi umaatungan at naghahanap na maisasama at maisisila sa impyerno. Amen po ba? Amen. Dalawa lang, mamili tayo. Saan natin gusto? Sa Panginoon ba o kay Satanas? Dalawa lang. Nasa atin ang desisyon Inihain yung pag-ibig sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Ay, habang pakalalaki tayo ngayon, huwag tayong iisi-isi ngayon. Napaka-dakila po nung nag-iintay tayo, nagbabantay na inaaliw tayo ng tagapagligtas natin at inaaliw din natin yung tagapagligtas natin at pinapapurihan natin siya, pinasasalamatan natin siya. Siya ba maghahari ang tagapagligtas? Di ba doon sa mga sasampalataya? Yung mga umaawit ng mga bagong awitin na hango sa mga banal na propeta yung lyrics na inaawit natin. Who is the greatest composition of our worship? Sino po ang composer nung inaawit natin? Hindi nakakailangan na magagaling na composer ng tao ang Panginoong Jesucristo. Siya kompositor nung inaawit natin. Batay sa hula. Amen po ba? Amen. Ano kabuluhan ng mga gandang awitin? Na dinudumog ng mga tao, tinahangaan ng mga tao, yung mga kompositor na umaawit na sumasagana ang mga buhay. Nakapagbibigay ba ng karangalan at kaluwalhatian sa Panginoong Jesucristo? Kaya ho yung tatawagin po ng Panginoong Jesucristo, yun lang ang binibigyan ng otorisasyon na umawit ng bagong awitin na nakakaunawa doon sa inaawit. Kaya tayo nagpapasalamat at umaawit tayo, tinubos na tayo sa walang kabuluhang lakad ng pamumuhay ng paniniwala nating lahat. Dahil isinilang tayong lahat sa kabagabagan, gaya lang ng alipato, gaya lang ng alikabok pagka humangin Yung alikabok makikita mo sa hangin. Pag bumagsak, bagsak sa lupa. Pag umulan, nabasa ng tubig. Yung alipato, ando na sa lupa, namakat na sa lupa. Ang tao, gaya lang ng alipato. Kaya si Job, laging iusap ni Job, tinitiwala na sa Panginoon Diyos Kaya nagbihis si Job ng katwiran ng Panginoon Diyos Na-overcome ni Job yung pagsubok niyang lahat. Binalik ng Panginoon Diyos lahat yung
Nawala kayo. Nabalitaan ng mga tao. Sino? Lumapit yung mga tao kayo. Sino ho ang nagpakilala ng halimbawa na napagtagumpayan nito? Di ho ba ang Panginoon Diyos din ang gumawa ng mga sample na para tumibay at tumatag tayo sa naririnig natin na paniniwalaan natin yung katuparan ng hula? Napupurihin natin, pasasalamatan natin ang tunay na Diyos natin sa Espiritu at katotohanan na tayo ang hinahanap ng ating Ama na sasamba sa Espiritu at katotohanan, na mga saksi tayo sa pagkabuhay ng mga muli, mga silyado tayo sa paniniwala, iniyukit sa puso, isinulat sa isip, hindi nawawali sa labi ang kanatlahi natin yung patotoo. Ito yung damit na kabanalan ng mga nananabi ngayon na tinawag na Iglesia ng Bundok ng Sayon na nakatala sa langit. Isa lang ho ang pinaganda ng tahanan sa langit na relihiyon. Kaya yung pagalingan ng mga nangangaral sa social media para maging trending sila. Amen po ba? Amen. Ano hinanap? Pila. Nasa nakarangalan ng Panginoon Diyos doon sa pagdidiskusyon doon sa social media. Ito ho. Hayagan. Nanawaan po ba natin yung hayagan, yung boldness na pagtatanyag ng kaarawan ng tagapagligtas natin na nagbabalik na tayo ng maraming katwiran at papuri, karangalan at kaluwalhatian at kadakilaan sa tagapagligtas natin. Na isa lang ang nagdusa ng lahat ng paghihirap para tubusin at alisin tayo sa panganib na darating lahat. Amen po ba? Amen. Isa lang ang pangalan na nagpautang ng kagandahang loob at kabutihang loob magpakailan-kailan pa man sa lahat ng mga tao sa ilalim ng silong ng mga langit. Hello! Naririnig niyo po ba ako? Amen. Naunawaan po ba natin na ito yung kalooban ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating paniniwalaan at tagapamagitan natin na inaalis na tayo sa kapahamakan at panganib na darating sa sanlibutan ito, sa muli niyang pagpanito. Amen po ba? Amen. Takasan na natin yung mga kapaimbabawan ng lakad ng paniniwala ng sanlibutan. Talagang ipinapangalakal ito ng mga dumating na mga sinungaling dito sa sanlibutan. Sinira na yung tipan eh. Sinira na yung content ng tagapagligtas eh. Nakita niyo ba sa ibang bansa? Gustong-gusto nung iba yung ipakita pa yung costume ng evil, ano po? Tuwang-tuwang eh. Naku, ako naman ay natatakot pagkaganon. Bakit po? Eh, meron nung nakahandang pagdurusan dun sa mga sumusuporta kay Lucifer eh. Ngayon, madadaig lang natin si Lucifer. Kung ipamumuhay natin ng Ebanghelyo, ang katwiran ng tanda ng patotoo na tayo ang ibinildit na kaharian ng tagapagligtas natin eh. Tayo ang chosen people of God. Meron tayong ginugunita na patotoo na ginawang halimbawa upang tayo'y maligtas lahat. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung prinsipyo? Yung paninindigan. Hindi madali maligtas. Paninindigan natin hula. At kahit kailan, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon Diyos. Hindi tayo pinagkulang. Amen po ba? Amen. Si Satanas naman, pilit na dinadaya ang mga tao dito sa mundo sa mga bagay na temporary na lumilipas at kumukupas. Nakilala niyo yung dalawang kategory nung nagbabanal, nagtitiis. Sa maraming pinagtitiisan, yung mga dinadaya naman, gusto naman doon sa mga temporary mga bagay, ano po, na nasisigat na bubulo. Ngayon, manatili tayong tapat din sa mga bagay na di nakikita na pangyayarihin at mangyayari sa atin ngayon. Amen po ba? Amen. Kaya pagdating sa Hebrews chapter 11, verse 1, ngayon, narinig natin, ang pananampalataya ay sa mga bagay na di nakikita, na may kapanatagan sa mga bagay na di nakikita, na magaganap sa atin sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Kapanatagan ng mga bagay na paniniwalaan natin magaganap sa ating lahat
Saan natin gusto? Doon sa nakikita na natin na nangyari na. Kung hindi natin paniniwalaan yung sinabi na hindi natin nakikita, wala tayong iniintay na mangyayari sa atin. Amen po ba? Amen. Nagagets po ba natin? Amen. Pag puro tayo sa mga nakikita lang bumabata, baka mahuli ang lahat. Ngayon, bumatay tayo sa narinig natin sa media, mag-research din tayo. Subaybayan din natin, mag-aral din tayo at namatyak natin at nang mapuspus tayo ng kaalaman at unawat, karunungan at biyaya ng pananampalataya na ang mga nagdiriwang ng araw na itinangin ng tagapagligtas natin inaalala natin yung gumawa ng panukala na siya ang influencer at siya ang gumawa ng content ng paniniwala natin na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Iyan yung seal ng paniniwala natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Wala, ang bilin sa atin kung mga may nangangaral matuto tayong mag-meditate day and night Manatili tayo doon sa palatuntunan at panukala ng kautusan ng mga banal na propeta. Araw at gabi, magpakatibay, magpakatapang, magpakatatag tayo. Bilin kay Hosea. Sabi ng Panginoon kay Jose, kung paano ko sumakay Moises, sasayo ko. Aalisin ko ang lakad na mawikid sa lakad mo. Sino mag-aalis? Ang Panginoon na nag-alis sa lakad ni Jose, kaya na-overcome niya yung Jericho. Napasok niya yung Jericho. No man's land yung Jericho. Sino nakibaka? Ang Panginoon Diyos. Amen po ba? Okay, sino makikibaka sa bundok ng Zion? Ang prinsipe ng kapayapaan. Kaya yung mga itinagdang tagapagmano ng pangako ng Panginoong Kristo tinutok siya ni Satanas Sino nagbibigay ng sakit? Si Satanas Pagaya nung nangyari sa akin, ano po? Pero sino nagbago sa akin ngayon? Eto, nadidinig yung panukala na ginawang saligan ng paniniwala natin, pamumuhay natin. Alam nyo, si Apostol Pablo, tinuklaw ng makamandag na nagulat yung mga barbaro Sinamba si Apostol Pablo, sabi ni Apostol Pablo huwag niyo ako sambahin, katulad niyo lang din ako, katulad niyo rin akong tao na sumasamba sa ating Panginoong Jesucristo. Naunawaan po ba natin? Amen. Yung nangyari kay Apostol Pablo, nangyari din sa akin. Tinuklaw din ako makamantag na alupong. Pero hindi ako pinabayaan ng Panginoong Jesucristo Ibinukay labi ko. Kinas out ko yung kamantag nung alupong na mabangis na nakamamatay. Ito ako, nakaharap ako sa inyo ngayon. Nagsasalita ng mabuting balita ng Ebanghelyo ng tagapagligtas natin. Na-mild stroke po ako. Ito rin ako sa harapan nyo. Sino nagtayo sa akin? Yung tinatayo kong panukala na ginawa ng tagapagligtas natin, ibinabahagi ko sa mga nakakarinig. Ito, naninindigan sa harapan nyo. Nagpapakumbaba sa harapan nyo. Para magkaroon tayo ng katiyakan at pag-asa sa kaligtasan natin bawat isa. Isa lang ang pag-uusapan ng lahat ng mga nabi sa silong ng mga nabi sa 7 kontinente ng maraming mga bansa. Bundok ng Sayon, ang ipinaghanda ng tahanan sa langit. Kaya babalik ang Panginoong Kristo at kukunin niya yung sariling kanya na ipinaghanda niya ng tahanan sa langit. Amen po ba? Amen. Bilang followers ng bilang mga participants ng Panginoong Kristo na iniimbitahan na at tumalima na ngayon, ikabuhay na natin ito ngayon, yung tanda ng patotoo upang tayo'y magtagumpay lahat sa pakikibangan natin sa mga lumitaw na mga sinungaling na makangaral sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Sa Panginoong Kristo lang natin tatanggapin yung patiyakan ng pag-asa ng kaligtasan natin lahat Kaya may halimbawang ginawa doon sa disyerto yung mga lumipot nilipot Ito ngayon hayag na hayag, nadidinig natin yung tanda ng patotoo. Isa lang ang panggagalingan at gumawa ng tanda ng patotoo na paniniwalaan natin na pinatunayan sa maraming mga bansa sa buong mundo. Sinaksihan at ipinangaral ng mga magulang natin na apostol ng Kordero. Ang mga banal na apostol ng Kordero ang 12 haligi ng iglesia ng bundok ng Zion. Amen po ba? Amen.
In Ephesians chapter 2, verse 20, ang bundok na Sion may pinagsasaligan ng mga hula ng mga banal na propeta at may pinagsasaligan ng mga banal na apostol ng Kordero. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung stand? Yung deliberasyon ng Iglesia ng Bundok ng Sion, transparent through social media, direct to the point, heart to heart. Nakaramdam ba tayo ng ka-epokrituhan? O nakaramdam tayo ng talagang heart to heart deliverance? Isa lang ang babago ng lakad ng paniniwala nating lahat, ha? Ang tagapagligtas natin na nagdusa sa krus. Kaya nantarang ko po itong pinaghihiyawan eh. Huwag natin tularan yung mga magulang natin na tinukso Panginoon Diyos na sa disyerto. Hindi sila pinaganda ng nalalabing, hindi sila pinaganda ng pangingilin. Ito yung huling araw na itinangin ng tagapagligtas natin na mangingin na tayo at alalahanin na natin yung pagdurusa niya sa krus. Amen po ba? Amen. Sino nagtangin itong huling panahon? Kanino bang mga marurunong na scientific sa buong mundo, walang makapagtatangin na huling panahon nito? Kundi yung lumalang ng langit at lupa ang nagtangi lang ng huling panahon nito. Ano sabi ng ating tagapagligtas sa Revelation? Yung pinag-aharian niyang bundok ng Sion na umaawit ng mga bagong awitin at nagbabalik ng maraming kaluwalhatian at kadakilaan at karangalan sa Panginoon Diyos. Ako eka ang una. Ako ang huli. Ako ang Alpha. Ako ang Omega. Amen po ba? Amen. I am the same yesterday, today, and forever. Naunawaan po natin. Amen. Kahit kailan, sabi ng Panginoon, di ko kayo iiwanan. Di ba siya? Siya lang ang gumawa ng halimbawa para daigin niya si Lucifer, si Satan. Alam niyo ba tinutukso ni Satan, yung mga banal eh. Pwede bang tuksohin ni Satanas yung masama? Eh, kayang-kaya niyang lingdangin yan. Sino tutuksohin ni Satan? Yung hinirang ng Panginoong Kristo, yung mga pinili. Amen po ba? Amen. Nakilala niyo si Job, yung tapat na lingkod ng Panginoon. O di ba tinukso ni Satanas? Na-overcome ni Job dahil sinangguni niya lahat yung usap niya, yung isip niya sa Panginoon Diyos. Hindi siya pinabayaan ng Panginoon Diyos. Sinamahan siya para ma-overcome niya lahat yung tukso ni Satan. Nagpaalam si Satan, huwag mong gagalawin ang buhay ng lingkod kong si Job. Nakita mo ba tapat kong lingkod na si Job? Binabakuran mo. Bumaba ka, hanapin mo. Gawin mo kung anong gusto mong gawin sa kanya. Ginawa niya si Job. Nilipod ang 7 anak. Yung mga hayupan niya, nilipol. Si Job, pinaratingan niya ng leprosy. Saan natulog si Job? Sa abo. Mga buto ni Job, nagkikirutan araw at gabi. Pero yung usap at pusot pag-iisip ni Job, yung usap niya, tinitiwala niya sa Panginoon Diyos. Na-overcome ni Job yun. Dahil si Job, nakasuot ng katwiran ng Panginoon Diyos. Nanindigan si Job. Kaya naman dumating yung bunga ng pagtitiis ni Job. Amen po ba? Amen. O ngayon, di ba kaya tayo inilagay sa maraming pagtitiisan para gabayan at samahan tayo at pangunahan ng Panginoong Kristo sa pamamagitan ng kanyang salita na saksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Magpakatibay at magpakatatag at magpaalalaki tayo. Huwag tayo matitinan. Amen po ba? Makibaka tayo. Balik natin yung karangalan, yung kaluwalhatian, yung kadakilaan, yung kapurihan niya bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli. Ihasik natin ang binhi sa mapagkailangan, sa mga nag-iintay at nananabik na marinig ang tinig ng ating tagapagligtas na merong ginawang panukalan na paniniwalaan tayo na ilan man ang tawagin niya sa silangan, kanluran, timog at silagan, iisa'y paniniwala natin lahat.
Maghahari ang Panginoong Kristo sa buong sanlibutan sa bundok ng Sayon. Sang-ayon po ba tayo ron? Amen. Amen po ba tayo ron? Amen. Sinabi po ng Panginoon Diyos yan. Binubuka lang niya yung labi ko doon sa sinabi niyo sa mga banal na propeta na sinaksiyan ng mga magulang natin ang apostol ng Kordero. Ito pong itinatayo kong panukala na pinaniniwalaan ko, na pinaninindigan ko, na saksi ko sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Upang magkaroon tayo ng katiyakan sa kaligtasan natin, bawat isa, dahil tayo yung kaharian itinayo sa paniniwala na magniningning sa kapurihan at karangalan sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Kaya nga pati mga bansa na hindi maglilingkod sa bundok ng Sayon, sabi ng Panginoon, magpaparating siya ng paglipod. Araw at gabi bukas ang pintuan ng bundok ng Sayon sa technology. Sino ang magbibigay ng karangalan sa Sayon? Na no limitation, unlimited, yung glory. Sino gumalang sa Sayon? Ang tagapagligtas po, ang manunubos. Sino magpaparating ng mga pinagtutubos? Mga lalaki at babae. Ang tagapagligtas po, ang magpaparating ng mga tutubusin niya sa Sayon. Saan lilitaw ang bayang hirang? Ang pastulan ng tagapagligtas sa silangan? Sa pulo ng mga dagat, sa Republika ng Pilipinas. Amen po ba? Amen. Nag-gets po ba natin? Amen. Kaya nakagagalak, sinabi ko ng Panginoon sa kompetisyon ng maraming kaharian, sa mga higanting relihiyon, ano po, yung sumira ng content ng tagapagligtas natin. Ito ko, nasa gitna ako ng mga suklam, pero ito ko, kaya pa ako. Amen po ba? Amen. Pag may problema, may solusyon. Amen po ba? Amen. Amen. Sino ang gumawa ng pattern? Ang Panginoong Kristo eh. Hindi naman tayo pababayaan ng tagapagligtas natin eh. Huwag tayong mapag-alinlangan. Amen po ba? Manindigan tayo. Ang kaligtasan para sa matatapang. Yung mga tuwang, hindi maitayo itong ginawang halimbawa, pinipilit ikaila eh. I-deny. Ay, di masusuklam ang Panginoong Kristo sa nagdi-deny. Ano pararatingin? Kakilakilabot na kahihiyan. Manghihina ang mga tuhod nitong mga sinungaling na mandaraya. Sa huli, sila din ang mandaraya. Ay yung itinayo ng tagapagligtas, magniningning sa kapurihan. Amen po ba? Ayan, darating pa lang itong kapurihan no, sa Sayon. Ako nga, nagagalak ako ngayon sa isang hamak na kalagayan at itong kalagayan ko eh. Biro nyo, bumabati yung YouTube eh. Website. Pero ito ko, puri serban. Natupad yung hula. Amen po ba? Amen. Alam nyo, kaya mahina at maging tinawag ng tagapagligtas. Para yung mga mapagmalaki, isawala yung kanilang pagmamukulit, pagmamalaki. Yung mayayaman, yung malalakas na tao, isawala yung malalakas na tao. Sa isang hamak na tao lang. Kaya ang Panginoon bagamat siya Diyos hinubad niya yung pagiging Diyos niya. Pinaglingkuran niya yung tao Para makilala natin yung mga ministro ng Satan ngayon Kaya yung author nung pinaninindigan mong paniniwala na pinaghihiyaw mo sa social media may patotoo Amen po ba? Amen. Ang tataas ng mga pinag-aralan ng mga nangangaral ngayon May mababasa ba tayo sa banal na kasulatan na kailangan ng degree holder bago ka tumayo? O may mababasa tayo ang Panginoong Kristo ang humirang at tumawag para gawin kang minsahero. Para hiyain yung malalakas. Hiyain yung marurulong ng sanlibutan. Hiyain yung mabubuti ng sanlibutan. Kundi ang Diyos lang po ang mabuti sa pangalan ng Kristo na ating tagapagligtas. Bilang saksing tapat sa pagkabuhay na mabuti. Amen po ba? Amen.
Kaya napakaraming marurunong na nakatapos naghaka-haka gusto din niya kapurihan ng Panginoon Diyos sa kanilang kalooban, sariling pag-iisip Hindi siya pag-iisip ng tao, kundi magsikuha rin naman tayo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo, bagamat siya Diyos Hindi niya inaring kapantay ang pagiging Diyos, kundi pinaglingkuran tayong lahat, pasakop tayo sa pag-iisip ng tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Maliwanag po ba? Amen. Kaya yung mga nakatapos, hindi na bago. Matagal natin pinagmungkahi ang Panginoong Jesucristo sa ginawa niyang panukala Pinagmalaki natin yung natapos natin Nung nakinabang tayo sa nilikha ng Panginoon, dito na nakikita natin, nagsulikap tayo Nagmatayo pa tayo sa Panginoong Jesucristo Di po ba maliwanag na pinagmungkahi pa natin yung banal na kasulatan? Kaya ako hindi nakakaramdam ng maupend yung makakarinig. Nagagalak yung puso ko na ipaghiyawan ko sa media at mapanindigan ko yung pagiging messenger ko sa harapan ng maraming pandinig Amen po ba? Amen. Amen. At nagagalak ako, binigyan ako ng dapat ang greatest opportunity na itayo ko yung kapurihan at karangalan at kaluwalhatian at tagapagligtas natin sa maraming may pandinig. Amen po ba? Amen. Nararamdaman niyo po ba yung napapanood niyo? Na walang nararamdaman takot, kundi kagalakan ang nararamdaman ko na pinaghihiyawan ko sa social media yung panukala ng tagapagligtas natin. Lagi nating tatandaan, isa lang ang may katangian the greatest influencing. Jesus Christ is the greatest influencer of our faith. Jesus Christ is the greatest content spiritually. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya ang Bundok ng Sayon, non-profit organization. Wala pong kinauugnayan anumang relihiyon, anumang organisasyon pagdating sa paniniwala. Isa lang ang kinauugnayan ng Bundok ng Sayon. Ang panukala ng tagapagligtas. Kaya non-profit organization. Who is the foundation of our faith? Sino nagtayo ng Bundok ng Sayon sa paniniwala? Di ba ang Panginoong Jesucristo may concept ng paniniwala natin? Nagbibigay ako ng example, nangyari ito sa bansa natin Yung gumawa ng konsepto, yung Itbulaga, si Joey, si Senador Soto, di ba sila nanalo sa pag-uusap pagdating sa ilalim ng Komisyon ng Batas ng Republika ng Pilipinas? Talo yung gumamit ng Itbulaga. Sino na may-ari ng konsepto ng Itbulaga? Nanalo sila. O ngayon, sino nag-may-ari ng konsepto ng foundation ng paniniwala natin lahat? Sino gumawa? Sino ang tinako sa krus para tubusin at kupkupin ang kasalanan ng marami sa silong ng makalangit? What is the name of the greatest King of Kings? What is the name of the greatest justice of our faith? Hello? May tao pa po ba? Alam nyo, nagagalak ako Kung datnan man ako ng Panginoon na ibahagi ko sa kapwa-tao ko yung katotohanan ng panukala ng ginawa niya na pinaghihiyawan ko sa pinakamataas na dako ng technology. Naunawaan niyo po ba? Naunawaan niyo po? Amen. I am a poorest messenger. Nagagalak po ako dahil sa isang mangmang at mahinang pagiging tao ko. Tanggap na tanggap ko po yung pagiging tao ko. Bilang survivor sa mundo na ginagalawan ko na nakikibaka ako. In the name of our Lord Jesus Christ, the justice of our faith, the King of Kings of our faith, the greatest Redeemer of our faith.
What is the name of community of our Lord Jesus Christ in the resurrection, registered in heaven? Banal na bundok ng Zion, ang official na pinaganda ng tahanan sa langit na babalikan niya sa second coming of Jesus. Nagaling sa kapigatian at kabagabagan. Amen po ba? Amen. Ang mga remnant church galing sa kabagabagan, kinupkop, nakasumpong ng katotohanan, nabubuhay, naninindigan sa tanda ng patotoo, nahula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya ito po ako, nasa harapan nyo, buong tapang na pinaghihiyawan ko sa technology ang katotohanan na pinaninindigan ko na wala akong ikinahihiya. Kaya ang Panginoong Kristo po ang susukat ng lahat ng lakad natin pagdating sa paniniwala. Mayaman man, mahirap man, mangmangmang, marunong man sa sanglibutan. Who is the greatest measure of our faith? Jesus Christ is the greatest measure of our faith. Who is the greatest timber of our faith? Jesus Christ is the greatest timber of our faith. Jesus Christ is the greatest justice of our faith. Hindi ko po mapigilan ang maluha dahil sa kagalangan nararamdaman ko dahil sa isang pagiging tao ko na yung certification at authority in 1 Corinthians, mangmang mahina lang niyang tinawag niya upang itaas niya at i-lift up niya sa sanlibutan niya. At yung nagpapakataas sa Panginoong Kristo ay ibabagsak niya. Pero yung isang hamak na mangmang, mapagkailangan at mapagdaing at mapagsangguni sa Panginoong Kristo, sabi ng Panginoon, ang nagpapakumbaba sa akin ay aking itataas. Ang nagpapakataas sa akin ay aking ibabagsak. Naunawaan po natin yung konsepto ng nagpapakababa. Sa paniniwala, ang konsepto. Amen po ba? Amen. Kaya sabi dito sa aklat ni Apostol Pedro, ang batong pangulo, nasa banal na bundok ng Zion nilagay ang banal na kasulatan. Ang sumampalataya hindi mapapahiya sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Sino nagbigay ng maraming kaarawan natin dito na malalagi tayo at tatagal tayo sa paghihintay hanggang sa muli niyang pagparito? Ang Panginoong Kristo rin ang nagsabi sa atin na hindi tayo mapapahiya. Kung mahayag na siya sa alapaap sa langit, makikita natin siya ng mukhaan. Yung mga namahingang mga kapatid natin sa pananampalataya ay gigisingin at sasalubong sa alapaap. At tayo lang ang mga nag-iintay na nandito pa sa pagiging tao natin sasalubong niya sa alapaap, nasa isang kasapatay. Sabi ni Apostol Pablo, gusto kong ihayag sa inyo ang isang hiwaga na magaganap. Na ito rin, nakikita nyo sa akin, ito rin ang larawan natin pagdating sa Espiritu na mababago sa isang mata na sasalubong tayo sa alapaap sa ating tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung sinabi doon sa Romans chapter 8, verse 31 to 32, 1 John chapter 4, verse 17, 1 John chapter 3, verse 2. So, hitik na hitik, siksik sa karunungan at paniniwala ang mga promises, ang mga pangako ng tagapagligtas natin. Na kung mahayag na mahayag na rin tayo ang kalarawan niya. In Colossians chapter 3, verse 3 and 4. Amen po ba? O, dito nyo lang natin sa banal na bundok ng Zion yung binibigyan tayo ng assurance na nag-iintay at nagbabantay sa muli niyang pagparito na walang naramdamang alinlangan sa paghahayag ng katotohanan, naninindigan sa katotohanan na saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. So binabati namin kayong lahat ng kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na maghahari sa buong sanlibutan sa banal na bundok ng Zion. Sinabi sa atin na sino bang nakarinig ng aklat ng hula na ito
na ang aklat ng hula na ito na ang patotoo ng ating tagapagligtas ay mapalad. Amen po ba? Amen. Ang sabi sa ating lahat, ako'y madaling paparito. Maghintay tayong mabuhay ng may pananampalataya na saksi sa pagkabuhay na muli. So muli, maraming salamat po sa mga nanood, sa mga sumaksi, sa mga bagay na ito na nahayag sa social media na katulad ng tao na bilang tao, ibinugay labi ko sa pamamagitan ng content na ginawa ng tagapagligtas natin. Amen po ba? Amen. Nahayag sa media. Na talagang para tayo magkaroon ng katiyakan lahat at pag-asa. At mabusog tayo sa paniniwalang espiritual. At yung kauhawa natin sa paniniwalang spiritual ma-purified na at makaramdam na tayo ng pawi ng kauhawa natin. Amen po ba? Amen. So God bless people of Zion. Maraming pong salamat sa lahat ng mga a-appreciate, sa lahat ng a-acknowledge ng kahayagan, ng kabutihan at kagandahang loob ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. 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 Thank you, Lord, in the name of our Lord Jesus Christ. That's right. Tayo patuloy na maging mapagpasalamat mga kapatid at mga kaibigan sapagkat ating nalalaman na tayo may isang Diyos na tunay. Isang Diyos na tunay na makatarungan at tunay na ating pinagtitiwalaan sa panahon ng ating kabagabagan. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Patuloy nating itaas ang pagbabalik ng pagpapasalamat at pagluwalhati sa ating Panginoon Diyos. Salamat sa iyo aming Ama. Ipahayag natin may kagalakan mga kapatid. Salamat sa iyo aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon. Sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon. Sa muli mong pagkabuhay. Patuloy natin itaas ang ating dalangin sa ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos, Ama, na puspos ng pag-ibig na nag-ahari sa banal na bundok ng Zion, nagagala kami, Panginoon, na lahat ng aming mga usap ay patuloy na itaas sa iyo. Ang aming pagtitiwala, ang aming pagsangguni ay patuloy na itaas sa iyo, sapagkat tunay na ikaw ang iisang Diyos na tunay, na patuloy na tumidinig sa tinig ng iyong mga banal. Amen. Salamat, Panginoon, nagagala kami sapagkat sa pamamagitan ng iyong mga lingkod na ipapaalala sa lahat ng mga taong tumataan sa buong sanlibutan na ang aming pagkakatiwala ay marapat namin ihabilin sa iyo sapagkat ikaw lamang ang isang Diyos na tunay na sa pamamagitan ng iyong pag-ibig, ng iyong kagandahan loob ang mamamagitan sa lahat ng aming mga hilahin at kabagabagan sa sanlibutan. Amen. Salamat, Panginoon, ikaw ang nag-iingat ng aming kalooban. Ikaw ang patuloy na namamagitan sa aming mga pag-iisip upang kami magsipamuhay ng ayon sa iyong kalooban. Salamat, Panginoon, nagagala kaming magbunyi, patuloy na itanyag ang iyong kasiyasiyang panahon, ang kaigayang panahon
na inilaan mo sa lahat ng mga banal upang tanggapin na namin ang pagpupok sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Salamat, Panginoon, ang aming buong kagalakan, ang aming buong pagpapasalamat, ang aming pagtitiwala, ang aming lahat ng papuri ay itinataas namin sa iyo sa pamamagitan ng Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos. Magalak tayo, mga kapatid, na magsipagsabi ng Amen. 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 Thank you.